ng buhay. Lahat tayo, naniniwala tayo na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, ngunit papaano natin, paano niya ibinigay sa atin ang buhay natin ng Diyos? Hindi lang basta Diyos na nalaman natin na binigay ng buhay na yung sinasabi sa libro Biblia na hinagis o hinagis lang ang mga buhangin o nagkaroon ng tao, hindi po mga kapatid. Ang tunay na kwento ng kung paano ibinigay sa atin ang ating buhay ng kapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng kanyang personal. Personal, di ba? Naging langit mo na siya. Anong langit na yan? Yung pinakabubong natin, natirahan natin. Ang bubong na yan na ang na langit. Ngunit ang langit kasi mga kapatid ko, pinakabubong natin, ngunit ang ibig sabihin ng langit mga kapatid ko, buhay. Buhay. Yung buhay ba, yung buhay na yan ay nagbigay sa atin ng buhay? Hindi po mga kapatid, hindi pa. May proseso yung mga kapatid ko, may procedure. Lupa na Diyos anak, lupa na Diyos anak, naging lupa ang makapangyarihang Diyos, naging lupa siya. Na ang lupa na yan, hindi rin siya ang nagbigay ng ating buhay o ng ating katawan. Paano? Kasi ang lupa na Diyos anak, siya po ay ang lupa na Diyos anak, siya nanggaling kay inang lupa, sa lupa o sa motherland ang nalikha si Eva sa pamamagitan ng lupa, isang dapot na lupa. O yun po mga kapatid ko. Kaya po ang langit at lupa, ang langit ay buhay, ang lupa ibig sabihin, ang ibig sabihin ng langit, buhay. Ang lupa na Diyos anak, katawan. O paano yung langit at lupa hindi niya ibinigay ang buhay at katawan natin? Sino ang nagbigay sa atin ng buhay? Yun na po yung personal ng makapangyarihang Diyos. Yung pangatlong na naging ng Diyos na pangatlong na nagbalilan iti Diyos. Pangatlong personas na nagbalinan iti Diyos na naging ng Diyos. Yung personal niya. O, yung personal niya na si Ama Adan, o hindi pa mismo na si Ama Adan ay nilikha tayo sa pamamagitan ng niya lang na single niya, yung siya lang mismo, hindi pa. Dahil si Ama Adan ay lumikha muna siya ng tao na kawangis niya, ngunit kaiba sa kanya. Siya yung si Ina Eva, Diyos Espiritu Santo. Sa isang dapot na lupa, yan, nalikha po si Ina Eva. Kasama po niya na nagpamilya. O, yun po, ginamit niya ang kanilang kasarian. O, yun. O, nabuo ang tao sa sinapupunan ni Eva. O, hanggang sa nabuo na ang ating mga magulang. O, nandito na tayo ngayon. Yun po mga kapatid. Kaya si Ina Eva, nilikha siya mga kapatid ko sa pamamagitan ng isang dapot na lupa. O para mabuo ang babae, kasama ni Ama Adan na nagpamilya. Ngunit si Ama Adan mga kapatid ko, hindi siya galing sa lupa. O hindi likha siya sa pamamagitan ng isang dapot na lupa, hindi. Sapagkat si Ama Adan mga kapatid ko, ang personal ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng salita, nagkatawang tao, yung personal, ang makapangyarihang Diyos. O, langit at lupa, hindi nagsalita. Ang langit at lupa, hindi nagsasalita, hindi tao. Kaya nagkatawang tao ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Yan, siya po si Ama Adan. Ama Adan. Na Diyos Espiritu Santo. Na sinasabi ng mga nauna natin noon, nalaman natin sa promised land na si Ama Adan galing sa lupa.
Tama po mga kapatid, galing sa lupa, pero hindi sa isang kamay ng Diyos. Kasi kung galing sa lupa si Ama Adan, di may kamay ang Diyos. Hindi po mga kapatid. Sa pamamagitan ng ng salita o kapangyarihan ng Diyos ng katawang tao, ang langit at lupa sa pamamagitan ni Ama Adan. At si Ina Eva, tanging si Ina Eva lang ang galing sa isang dakot na lupa. Hindi sa galing sa tadyang ni Ama Adan na kwento sa libro Biblia, hindi po mga kapatid. Ito po ang kwento namin na ito, hindi namin hinango sa libro Biblia, sapagkat ang libro Biblia, siya po ang nangligaw sa atin. Siya ang nagsasabi, yan, bagay na yan ang nagsasabi na nailigaw tayo ng maliglamdas ng katotohanan tungkol sa kwento ng ating pinagmulan. Kaya nandito ang katuwang ito para bigyan tayo ng chance ng makapangyarihang Diyos o ng Ama nating Hari ng buong mundo na bigyan ng chance na pakinggan ito at unawain, tanggapin, at kilalanin at mahalin, mga kapatid ko, para sa ganun, mabuhay tayo ng walang hanggan o maligtas tayo sa kapamahamakan, bunga ng ating pagkakasala na hindi natin nakilala ang makapangyarihang Diyos, ang ating pinagmulan. Ngayon, pagka nakilala na natin ang katuruang ito, hindi na tayo maisasama dun sa mga sa kapahamakan na nagbabadya para sa buhay na walang hanggan natin at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Yun po mga kapatid, at sinasabi ng katuruang ito, kailanman hindi nagkasala ang ating pinagmulan, sapagkat ang ating pinagmulan, mga kapatid ko, Ama Adan at Ina Eva, sila po ang ating lahi. Lahi ng Diyos na katawang tao, nagpamilya sa pamamagitan ni Ama Adan at Ina Eva. Magkasala ang personal ng Diyos? Hindi po, mga kapatid ko. Ang nagkasala, mga kapatid ko, ang gumawa ng libro Biblia na yan, na sinabi na nagkasala si Ama Adan, hindi po, mga kapatid, kasi hindi rin nila nakilala si Ama Adan. Yung nga sinasabi na marupok ang tao dahil sa barong. Diba si Ama Adan, hindi naman siya nakasultana, hindi siya nakapantalon, nakabahag lang siya. Hindi niya ipinahalata na siya ang personal na makapangyarihang Diyos. Nasa sayo kung paniwalaan mo na siya ang tama o hindi. Kasi kaya nga tayo binigyan ng katalinuhan natin para sa ganun, malaman natin, makilala natin ang ating pinagmulan. Ngunit dahil sa katalinuhan na ginaya-gaya natin na binayaran sa libro Biblia o sa gobyerno o sa pinag-aralan natin, o naging pati tayo nasama na sa pagkakasala ng mga kapatid natin dyan sa libro Biblia na sinabing nagkasala si Ama Adan. Ngunit kailanman, mga kapatid, hindi totoo na nagkasala si Ama Adan at Ina Eva. Sapagkat si Ama Adan, mga kapatid ko, ay personal, mukha at katawan ng makapangyarihang Diyos. Hindi si Jesus ang personal ng Diyos, mga kapatid ko. Gawa-gawa lang ng mga tao yun, ng matatalinong tao ng mga kapatid natin, na ang gusto lang nila kumita ng pera, di ba? Binebenta ang libro Biblia, di ba? Hindi ka naman magkaroon ng libro Biblia ng magaganda o kung hindi mo bibilhin yan. O pupunta ka sa simbahan, yun daw ang Diyos. O hanggang ngayon, nakapako ang Diyos. Ganon? Ano yun? Hinuli ang Diyos. Hinuli ang Diyos. Di ba ang Diyos makapangyarihan, mga kapatid ko? Di ba ang Diyos makapangyarihan? Nagpahuli siya sa mga tao para sa ganun, parusahan siya. Hindi po. Kasi kwento-kwento lang yan. Tinakpan nila ang buong katotohanan sa pamamagitan ng pagtakip nila kay Ama Adan. Binala nila sa kwento si Ama Adan sa libro Biblia, di ba? Ang unang tao diyan si Ama Adan. Halos yun lang ang unang tao, pero sinabi na nagkasala, wala na. Pinalitan nila ng Jesus Christ, pinalitan na ng Jehovah.
Oh. Kaya ngayon, ang mga sinasamba ng tao ngayon, Jehovah, Jesus Christ. Pero hindi mga kapatid ko, si Ama Adan ang kailangan natin sambahin. Kasi Adan, ang pangalan Adan, sa pangalan pa lang, kung kukunin natin sa alphabetical arrange, siya, sa alphabetical arrange, ang pinakaunang letra ay A. O, di ba? O, unang tao, si Ama Adan. O, siya, nakuha doon sa alphabetical arrange. Sa Chinese sister, hindi naman A ang muna. Ah? Sa Chinese, hindi alphabetical arrange letter A ang muna. Oo. Chinese daw hindi alphabetical arrange. Ano nga rin sa Chinese ang Adan kaya? Pero Adan pa rin. Adan pa rin ang pangalan, pero hindi letter A na ang first letter. Oo, diba? Adan. Ibig sabihin ng Adan, So, kailangan Sa Ilocano. mo dito sa Pilipinas. Oo. sa Ilocano, Hindi lang Adan, hindi. meron. Meron, ang Diyos ay nandito na sa piling natin. Ibig sabihin na Adan, sa Ilocano kasi yun, meron na Adan. Adan ni Adan. Meron ng tao, meron na si Adan na personal ng Diyos para na magpamilya kasama niya si Eva. Na si Adan na yan, siya ang Adan. O Ilocano na naman yun, ibig sabihin ng Adan. Diba kanina, Adan, personal din ng Diyos, ng pangalan niya, unang letra, tapos Adan, isunan. Na si Ama Adan, siya din ang daan. Ilocano yung Adan. Yung Adan ay yung siya ang hagdan. Hagdan natin patungo sa katotohanan. Katotohanan na pinagbulan natin Ama Adan at Eva. O, diba? O, kung iisipin natin mabuti mga kapatid ko, kung tinanggap ng buong mundo si Jesus Christ na nang subot, nagligtas sa atin, o di ba siya naman ang pinaniwalaan ng lahat ng tao, di wala na sana nagkakasala kasi sinubot niya ang mga kasalanan natin. O, bakit hanggang ngayon meron nagpapatayan, may mga manamamatay, wala na sana lahat, puro kaginhawa na dapat. O, bakit ngayon mas magulo pa ang mundo? Ibig sabihin lang yung mga kapatid ko, ang pinaniwalaan natin sa libro Biblia ay hindi akma o hindi naaayon sa makapangyarihang Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos kasi hindi niya kagustuhan yun na ipaliwan, na sabihin ang katotohanan daw doon sa libro Biblia na pinaniwalaan ng lahat ng tao na siya daw ang tama, pero hindi. Mas lalo tayong naikulbo, nailigaw sa landas. Ngunit, kaya nga noon po mga kapatid ko, nandito ang katuruan ito ng Motherland Promised Land para bigyan tayo ng chance ng makapangyarihang Diyos o ng Ama ng buong mundo, ng personal niya si Ama Adan at Eva, para sa ganun mabuhay tayo ng walang hanggan at walang hanggang kaginhawa natin. Kasama natin si Ama Adan at Eva. Kasi di ba noon sabi naman na sa libro Biblia o sa mga reliyon na noong unang panahon ang Diyos ay nakasalamuha ng mga anak niya. Totoo mga kapatid ko. Totoo na ang Diyos nakasalamuha ang mga anak niya. Pero hindi mismo yung makapangyarihang Diyos na siyang lumikha o naging langit lupa Adan, kundi ang personal niya. At na si Ama Adan. Kasama niya at pati yung nilikha niya na kasama niya na nagpamilya na si Eva. Totoo. Pero ang sinasabi nilang nakasama niya ng Diyos na mga anak niya, hindi naman nila sinabi kung sino yun. O baka si Jesus Christ naman ulit. Pero totoo mga kapatid, si Ama Adan at Eva. Kasi ang Diyos na katawang tao, Ama Adan, at mikha si Ama Adan ng kasama niya ng pamilya at tayo ang mga anak nila. O, nandito sa piling natin si Ama Adan at Eva. Walang kumakain noon, walang nagpapakapagod, wala plain na lupa noon itong lupa. O, walang mga bundok, walang mga plain lang, malambot. Nung nandito sa piling natin si Ama Adan at Eva.
Pero nung wala na sa piling natin si Ama Adan at Ina Eva, lumayo sila kasi inayawan natin sila. Inayawan natin sila kasi kaya ikaw ba naman na magulang, ayaw kang tanggapin, hindi ka kilalanin, hindi mo sambahin ang iyong mga anak. Di siyempre lumayo ka na lang. Pero sa paglayo ni Ama Adan, mga kapatid ko, nag-i-spy pa rin siya sa atin. Ang ipinamana sa ating buhay, nasa sa atin. At ang ating katawan, na pinamana nila ni Ama Adan at Ina Eva. Na kung sa ngayon at tanggapin ulit natin, pagtanggapin natin lahat, si Ama Adan at Ina Eva, kilalanin, mahalin, at marami tayo, babalik na sila sa piling natin sa lalong madaling panahon. Kasi nagbabadya na yung kapahamakan. Kasi ayaw ng Diyos na mamamatay ang lahat ng mga anak niya. Ano na silbi ng langit at lupa kung mamamatay lahat ng mga tao? Nilikha ng Diyos ang langit, lupa, Adan, at tayo nilikha ni Ama Adan at Ina Eva, binigay sa ating buhay at katawan, na kailanman hindi yan mabubura o hindi mawawala. Basta kailangan lang natin kilalanin ang tunay na pagbubuhay sa ating lahat. Ama Adan at Ina Eva, hari at reyna ng buong mundo. Kaya nga, malaking pasalamat ko sa katuwang ito, Mother than the Promised Land, Ama Martiniano at Inay Conchita ng personal ang langit at lupa. At ibinigay nila ang tunay na kahulugan ng langit at lupa, Adan, o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya po iliwanag na kitang-kita ng dalawang mata natin. Na nasa sa atin ang liwanag nila, itong isip natin, ang buhay at ang ating puso, ang ating katawan. Lalo na, nagpapasalamat ako sa mga kapatid na dito sa Motherland na buo ang lahat. Lahat ng kabuuan ng kapaliwanagan na nalaman natin kay Ama Martiniano, kahit wala ang personal ng langit at lupa, o andito. Akala ko nga wala na akong pag-asa nung wala si Ama Martiniano, hindi ako na-question sa kanila. Ngunit, nandito ang mga kapatid ko, kapatid natin, Prisipe at Prinsesa, na nagpatuloy ng unawa dito sa katulungan ito at maipagpatuloy pa rin ang pagpapaliwanag ng katulungan ito. Na hindi kailanman kailangan itago mo na para lang sa para sa pansarili, kundi kaya nilalive namin to kahit na ayaw ng iba, na ilalive namin paulit-ulit naman kasi nila, pero nilalive namin to para buong mundo makilala ang pinagmulan natin Ama Adan at Ina Eva, para kasali rin kayo mga kapatid ko na hindi naniwala kay Ama Adan at Ina Eva, na hindi sumamba. Siyempre para sa ganun magkakasama rin tayo na makamit ang walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Kasi puro na lang kahirapan na nagpapakahirap ka sa pera, o nagpapakahirap ka sa magtrabaho, pagkita ng pera, o hindi ka ba naaawa sa sarili mo na puro na lang nagtatrabaho ka, overtime pa, o kagaya ko nga rin, di ba napakasipag ko noon. Meron pa akong bank book. Pinagsagot na agad dati sa guro. Ngayon, kasi siyempre, kahit pagkahirap ka magtrabaho, may pera ka, wala pa rin, may hinahanap ka pa rin ito, kasi may hinahanap ka pa rin na ginhawa. Paano ka ginhawa kung 2 oras, 3 oras ka lang na magbakasyon, o 2 oras ka lang na magpahinga, o ngayon, dahil nga dito, tama yung sinabi ng kapatid ni Prinsesa na nagiging tamad. Pero hindi naman tamad sa kwan, pero dahil sa nakikita sa mga kwan na, ako na nga lang, tanging ako na nga lang doon sa amin yung tara na, punta tayo doon sa kwan, okay. Kasi nasubukan ko naman na yan. Ayun na yan. Dito na ako. Kasi ayaw naman ng Diyos na magtrabaho tayo ng todo-todo. Kasi pagka nag-todo-todo ka ng trabaho, may pera ka nga, kumusta naman ang katawan? Yun po.
Yun po mga kapatid ko. Kaya, Hindi po tamad yun. May version mo yun eh. Gusto makaramit. sa bagay, Gusto hindi daw. version niya. Gusto na aramid, yung eksakto lang naman. Kasi yung pagka nag-overtime sa naman, naka 8 hours ka na nga sa maghapon, Pagka sa una, meron ka pang panggabi, o di, kawawa ka. Tapos, nagtrabaho ka pa ng Sabado at Linggo. O, yun ang pinaka kasalanan sa katawan, magtrabaho ka sa Sabado at Linggo, alam mo, rest day ng katawan, trabaho ka pa. Kahit din siguro sa pakikipagbayanihan. Kaya lang din sa kahit